Namutla ang matandang lalaki nang makita ang laroang eroplano sa ospital. Katulad iyon sa ibinigay niya sa dating puluping batang pinakain sa lansangan. At ito ang nakakaiyak na sumunod na nangyari sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lumayas ka at huwag ka nang bumalik dito. Wala kaming kapatid na katulad mo. Ang galit na boses na sumunod na kapatid ni Mang Epi na si Linda paukol sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito habang ibinabato sa kanyang muka ang mga gamit niya isa-isa. Huwag ka na magpapakita sa amin, kuya. Miserable ka. Barat pa ng kapatid ng lalaking si Jomar. Napatigagal na lamang si Mang Epi sa mga narinig niya sa mga kapatid. Oo, tila miserable nga siya kumpara sa mga ito. Natulingan pang pinakamatanda sa magkakapatid ngunit siya ang pinakabulakbol sa pamilya. Bulakbol pa sa pananaw ng iba pero ang kanya lang ay mag-enjoy kasama ang mga tinuring niyang kaibigan at barkada. Mahirap lamang sila at tubong Maynila. 4 sila magkakapatid at siya ang pinakamatanda sa kanilang 4 at pinakasakit ng ulo ng mga ito. Libre lang pag-aaral sa pampublikong paaralan. Ngunit sadyang mas malakas ang hatak ng impluwensya ng kaibigan kesa sa paalaala ng mga magulang. Hindi siya nakatapos at nakontento na lamang sa kung ano ang maipasok na pera ng mga kapatid at magulang niya. Construction worker si Jomar at sales lady naman ang kapatid niyang si Linda. Habang labandera naman si inay at kamamatay lang din ng itay na mag-isang taon na halos. At itong tagpong ito, ang hudyat ng tuluyan niyang pagpapaalis sa kanilang bahay. Nasangkot siya at napagbintangan na nag-akyat bahay sa isang kalye sa bandang eskolta. Mariin niyang itinanggi iyon, ngunit ultimo sa mga kapamilya niya ay walang naniniwala. 27 taon pa lamang siya noon. Mabuti na lamang at walang sapat na ebidensya ang makapagpakulong sa kanya. Ngunit tila sa trato ng kanyang mga kapatid, dinaig pa niya ang nakulong at naparusahan ng bitay. Kasabay sa pagdismiss sa kanya ay ang pagkamatay sa heart attack ng kanyang ina. At sa oras na iyon, nisilip sa kanyang nanay ay hindi niya nagawa. Silipin ko lang si nanay. Pakiusap pa niya habang pagpigil ni Mang Epi sa pagtulo ng kanyang mga luha. Umalis ka na. Mariing pagkakasabi pa ni Linda. Sabay pagtalikod pa nito. At kuya, sabay pagpos pa niya sa mga sasabihin. Simula sa araw na to, isipin mo nang patay na kami. Wala kaming kapatid na magnanakaw. At tuluyan na itong naglakad palayo sa kanya. Uminit ang mukha ni Epi sa narinig at pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakasalanang tao sa oras na iyon. Masama ako at nang dahil sa akin, namatay si inay. Nararapat lang siguro ang mga lahat ng ito sa akin. Napagtanto niya. Maliit lang ang bahay na tinutuluyan niya sa barong-barong. May mga bisitang nakikiramay sa mga oras na yun ngunit mukhang parang blockbuster hit ang eksenang ginawa ng mga kapatid niya sa mismong burol ng kanilang ina. Kitang-kita niya ang pagbubulungan ng mga kapitbahay. Kaliwat kanan pa mga ito. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit na kanina lang ay isa-isang binato ng kapatid sa putikan na nasa labas ng bahay. Kawawa naman si Epi. Bulong-bulungan ang iilan. Isang pagtango at pilit na pagngiti lang ang ginawa niyang pagpapaunlak sa mga samot-saring opinyon ng mga ito. Ngiting may pait pa sa kanyang mga labi. Isang kasalanan na hindi niya ginawa pero hinuhusga na siya ng lahat. At pag-iwas ng mga kamag-anak sa kahihiyan na sila lang ang umako. Wala siyang kasalanan pero pagdudusahan niya ang paghuhusga ng lahat na matagal-tagal. Yumuko siya habang sila naman
ay nagmamasid para hindi nila makita ang mukha niya sa pagkapahiya. Alam niyang hindi siya naging mabuting modelo sa mga kapatid nito, pero alam niya kahit papaano na naging mabuting anak naman siya. Hindi nga lang sa paraan na gusto at ine-expect nila. Mahal niya ang inay. Siya lamang ang bukod tanging naging katuwang nito sa kanyang mga kapatid sa pag-aalaga. Isa-isa niyang tinitingnan ang mga ito. Si Linda, na 23 anyos, at si Jomar, na 20 ang edad, at ang bunso nilang kapatid na si Emma, na nasa oras na iyon ay 1 taon pa lamang halos. Buong pagkabata niya ay imbis na barel at pamato, ang mga nasa kamay niya ay bote ng gatas at pranela ang hawak-hawak niya. Mahal niya ang pamilya niya, pero hindi yun sapat para maging sariling sandalan niya. Sa oras ng lahat ay tinalikuran na siya. Bitbit niya ang mga damit niyang nadungisan ng mga basang lupa. Inay, sorry po. Ang huling lumabas sa kanyang bibig at naglakad ng dahan-dahan palayo sa burol ng sariling ina. Ilang araw din siyang nagpaikot-ikot sa Maynila na ang daladala lang ay ang sarili at ideyang masusurvive niya ang lahat ng araw ng pagkagutom sa kalye. Ilang basurahan na rin ang nakalkal niya para magbakasakaling makakain ng tira-tirang pagkain ng mga taong handang mag-aksaya ng pagkain. Ang mga basura na tingin ng ilan, ngunit isang malaking biyaya naman para sa iba. Isang malakas na pag-atungal ng isang bata ang narinig ni Epi na malapit sa kanto mula sa basurahan na kinakalikot niya. Malinis-linis na bata ang nakita niya. Sa tingin niya ay nasa 5 hanggang 6 na taong gulang ito. Nawawala ka ba? Tanong ni Epi. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, lalo pa itong umatungal ng iyak sa takot. Ilang minuto din sila sa tagpong iyon habang nagsawa na si Epi sa pagpapatahan at pagpapakalma dito. Naupo na lamang siya sa gilid at inilabas ang chicken leg na nakita niya sa basurahan kanina. Ang sarap ng chicken, oh! Pag-iingat pa nito sa bata habang iniangat pa ito sabay kagat nito. Alam niya gutom na rin yun, kagaya niya. Hindi kalayuan ang pagitan nilang dalawa, kaya naman narinig niya ang pagkalam ng sikmura nito. Kaya naman talagang alam niyang wala itong kinain. Ilang minuto din at nawala ang iyak at hikming narinig mula dito at nakita niyang unti-unti itong lumapit sa kanya. Penge, hirit ng bata sa kanya. Isang masayang pagngiti lang ang ginawad ni Epi sa batang paslit at buong-buo niyang ibinigay ang manok sa bata. Hindi na mahalaga ang gutom niya. Sanay naman siyang laging gutom at laging nagpapaubaya sa mga kapatid kapag dumarating ang mga pagkakataon na lagi silang kapos. Sila muna bago siya. Isang pagtapik sa kanya ng bata ang pumukaw ng kanyang atensyon. Nakatayo na ito sa tabi niya at iniabot ang kalahating manok na halos paubos na rin. Hati tayo, sabi pa ng bata habang nakangiti. Sige lang, kainin mo na yan para lumaki ka. Na ikinalaki ng mga mabibilog ditong mga mata. Halos magdadalawang buwan siyang kasama ang batang iyon sa lansangan. Malambing ang bata at masigla. Halatang hindi ito sanay sa bangketa ngunit hindi naman niya masabi kung saan ba siya galing. Ilang beses nilang iniikot ang lugar kung saan sila nakita ngunit walang sino mang nakakakilala rito. Ilang beses niya na nga ba itong dinala sa istasyon ng pulis para doon ay isole at hanapin ang mga magulang na totoo. Ngunit ilang beses din naman itong tumatakbo pabalik sa kanya at tinatawag pa siya nitong tatay. Hoy! Buo na halos. Padgundong ang boses ng pulis. Huwag ka mag-aanak-anak tapos sabihin mo naliligaw yung bata. Yun pala ikaw ang magulang. Kunot at matigas pa ang mukha nitong tumitig sa kanya. Yan ang hirap sa ating mga Pinoy Paggawalan ng batang alam. Pero, pangangatwiran pa sana ni Epi ngunit biglang yumakap sa kanya ang bata na umiiyak. Kitang-kita niya ang mabibilog na mga mata nito na mugto sa pag-iyak. Tila lungkot at takot ang nararamdaman ng batang iyon. Muli ay niyakap niya ang bata at tumayo. Manaka-naka yumuko sa matabang pulis. Pasensya na po,
Hindi na po mauulit. Sus! At umiling-iling na lumayo. May bahid na pagkainis sa kanya na tila ba nagsasabing inaksaya niya lang ang oras ng mga alibay niya. Halika na! At inextend pa niya ang braso sa bata at sabay na silang naglakad. Nakita niya ang pagpunas ng mga luha nito sa mata bago ito humawak dito. Nakatira sila sa bangketa. Lahat ng klaseng bangketa, basta pwedeng latagan ng karton, ay kanila. Masaya naman sila na sa maikling panahon nilang pagkasama ay tila para siyang naging isang instant na ama. Sa araw-araw na silang magkasama, nakita niyang mas kailangan niya maging responsable pa. Nag-sideline siya magpunas-punas ng mga kotse or car wash. Minsan naman ay tagawalis sa mga karinderya, kapalit ng kanin at sabaw para sa bata na si Tingting. Anong pangalan mo? Ito ang madalas niyang tanong sa bata. Tingting. Masigla pa nitong sagot. Ako po si Tingting Maso. At pinapaulit pa ni Epi ito sa bata para matandaan ito. Wala siya gaanong alam sa information sa bata. Kahit nung una, ang lagi lang niyang sagot ay Tingting ang name niya. Maliban doon, ay wala na siyang nabanggit pang iba. Mazo, kapag may nagtanong sa'yo ng full name mo, sabihin mo, ikaw si Tingting Mazo. Kasi ako ang tatay mo. Madalas pa nitong paalaala. Dadalhin mo ang apelyedo ko hanggang batang lagalag ka pa. Kapag nakita mo ng mga magulang mo, magiging isang nakaraan mo na lang ako. Bubulong-bulong pa ito habang pinapatulog ang bata. Nakasandig ito sa dibdib niya habang hinihimas ang ulo. Naiintindihan mo ba? At nang wala nang sumagot, ay sinilipan niya ang bata. Tulog na ito at patulo na rin ang laway sa madumi niyang damit. Nakakumot sila ng sako habang malamig. Hay, si Tingting. Ang batang nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa bangketa. Ayaw niyan lumaki si Tingting na sa bangketa lang nakatira. Hindi naman maaring kalakahan niya iyon. Naisip niyang kamuha na lamang ng kahit maliit na kwarto. Basta matirhan nila ang dalawa at hindi sa kalsada. Unti-unti na siyang bumuo ng plano kasama ang batang ito. Tutulong siya maghugas-hugas ng pinggan, mamamalengke at magluto ng iba't ibang ulam. Konting-konti na lang ay may ipangdadaw na sila sa kwartong gusto niyang upahan para sa kanilang dalawa. Oh, ito na ang pera mo. Tila para siyang nanalo sa loto sa oras na iyon. Binilang niya ang perang nasa palad niya at naglakad matapos. Nang bigla siyang napahinto sa harapan ng isang tindahan kung saan ay may naka-flash na pamilyar na mukha sa TV. Matagal na pinaghahanap ang batang ito na si Austin Cheng, 5 taong gulang. Kung makita niyo po ang batang to ay ipagbigay alam na lamang dito sa estasyon. Hindi na natapos ni Epi ang balita at tila instant siyang nabingi. Hinahanap na si Ting ng totoong pamilya niya. Gusto niya sanang bigyan ng sarili niyang pagkakataong mamili kung ibibigay ba niya ito o mananatili na lang ito sa kanya. Itago niya na lang kaya ang bata. Isang pagyakap ang lalong gumulo sa kanyang isipan. Tay! At kitang-kita ni Epi ang pagliwanag ng mga mata ni Tingting nang makita siya nito. Tingting! Pilit na pagngiti pa ni Epi kahit na sa puso niya ay may halong takot o pangambang anytime ay hindi na niya ito makakasama pa. Isang mahigpit na yakap ang ginawad ni Epi sa bata. Takot. Nakakatakot. Nakakatakot ang pakiramdam niyang muli na naman siyang mag-iisa. Bumili ako na laruan mo. Sabay pagpigil ng pagtulo ng mga luha niya. Eto pa oh, may candy at tsokolate. 'Di ba matagal mo nang pinabibili sa akin yan? Tuwang-tuwa ang paslit sa munting pasalubong niya. Habang sa kabilang banda ay parang nadudurog na naman siya sa isiping
Bilang na rin ang oras nila na magkasama. May mga araw siyang hindi na makatulog sa kakaisip. Ibinaling na lamang niya ang ibang pera para sa bata. Ibinala niya ito ng damit at pagkain sa fast food chain na paborito nito para di naman laging sabaw at kanin lang nabubuhay. Dinala niya ito sa Manila Zoo at naghabulan sa playground. Binilhan ng lobo at binusog ng pagmamahal. Gusto niyang ibuhos lahat ng pagmamahal sa bata sa isang araw lang, pero alam niyang walang kasapatan iyon. Ting, maaga tayo matulog ngayon ha? Bakit po tay? Pagod na kasi si tatay eh. Pangangatwiran niya. Tumango na lamang si Tingting at natulog. Nakasuot ito ng bagong shoes, t-shirt at shorts, habang yakap-yakap ang malaking airplane na toy nito. Ilang oras lang nakakalipas ay nagising ang bata sa pagkahagulgol ng isang babae. Nasaksihan ni Epi ang pag-akap ni Tingting sa kanyang ina na makilala niya ito. Maya-maya ay nagpalingalinga na si Tingting na tila hinahanap siya. Napayuko na lamang si Epi sa mga nakita. Huling kita na yata niya iyon sa batang si Tingting. Huling yakap at paghalik. Gustuin man sana niya itong akapin muli, ay hindi na niya magagawa pa. Tuloy-tuloy ang pagluha niya ng isang sobre na may laman na pera ang inabot sa kanya ng ama ng bata. Tinanggihan niya ito, ngunit pilit pa ding iniabot at ipinasok sa maliit niyang bag. Isang mensahe na lalo nagpalungkot sa kanya mula sa daddy ni Ting. Have a better life. Thank you. Huling sinabi pa niya. Hindi niya alam, sa piling ni Tingting, ang better life niya sana. Ang batang nagbigay sa kanya ng hope at pagkakataon. Ang batang nagbigay sa kanya ng ideyang importante siya at mahalaga siya. Si Tingting. Kitang-kita niya na nagkakahawig ito ng iyak na hindi niya makita si Epi. Tawag ito ng tawag ng tatay. Gusto siyang makita nito. Halos bugto na ang mata niya kakapigil sa pagtulo ng mga ito, ngunit hindi niya magawa, lalo nang magtama ang kanilang paningin ni Tingting na inilabas nito ang ulo sa kotse. Tatay, mahal ko po kayo. Huling iyak at pagsalita pa ni Tingting na hindi niya makakalimutan. Mahal na mahal din kita, anak. Sigaw niya habang lumalayo ang sasakyan. Napaupo na lamang siya sa gilid ng bangketa habang yakap-yakap ang maruruming damit ng bata. Inamoy-amoy pa niya ito ng ilang araw sa tuwing namimiss niya ang paslit. Nasa malalim na siyang pag-iisip nang bigla namang pinukaw na nagkakagulong kapitbahay. Aray ko po! Aray ko po! Ang sigaw ng bata sa harap ng karinderya ni Mang Epi. Habang hindi magkakaondagaga ang bata sa pagkandirit sa pag-iwas sa sunod-sunod na paghabol sa kanya ng kurot ni Miss Tan, may-ari ng butika. Ikaw bata-bata! Ikaw magnanakaw na ha? Ang sigaw ng Chinese na Pilipinong payat na babae na tila nasa 50 mahigit ang edad. Siyang may-ari ng butika na katabi ng karinderya ni Mang Epi. May maninipis itong mga labi at kasingkita ng mata na ultimong lalong naningkit sa gigil nito sa bata. Ito ang pangkaraniwang tagpo sa Quiapo, kung saan tinatawag nila ang kung ano-anong mga bata na nasa kalsada na hindi sinisipot ng mga magulang. Batang Maynila, batang lagalag, bakal boys at kung ano-ano pa. Batang hamog. Ngunit sa araw na iyon, ay tila hindi pangkaraniwang pagnanakaw ang ginawa ng batang namumulan na sa kakamingot at palo ng may-ari ng butika. Ang pangkaraniwang ninanakaw ng mga batang lagalag ay cellphone, pera o bag, o dili naman kaya ay pagkain. Ngunit sa tagal ni Mang Epi sa lugar na iyon, ang batang ito ay kakaiba. Hindi pera o telepono ang ninakaw, kundi isang banig ng paracetamol at isang mumurahing cough syrup.
Maliit ang batang iyon at tila bagong mukha sa lugar nila. Wala sa mukha nito na bihasa na siya sa kanyang ginagawa. Umiyak ito na walang humpay at panay hingi ng tawad sa babaeng Chinese. Maraming beses na siya nakakita ng mga ganitong insidente. Mga bata pa lang, pero nasa kalsada na. May iba't ibang rason. May iba't ibang drama. Ang iba ay dala ng pangangailangan. Ang iba naman ay dala ng pagkikipagkaibigan o pagkabugnot sa buhay. O kaya na may kawalan ng patnubay ng mga magulang. O mga dahilan na sila lang talaga ang nakakaalam. Oy! Awat ni Mang Epi at kinuha ang supot ng gamot sa kamay ng babae at muling iniabot sa bata kasama ng isang plastic na may lamang sabaw na bulalo. 2 kanin at isang order na minudo. Sabay kindat nito sa paslit na sinabayan naman ng pagkaripas ng takbo ng bata nang mahawakan muli ang plastic na gamot. Isang matamis na ngiti naman mula kay Mang Epi ang siyang nagpatunaw sa gigil na postura ng Chinese. Ako na magbabayad nun. Balato mo na sa akin. Sabay pagdukot ng 200 sa belt bag niya at abot ng bayad dito. Isang pagkamot sa ulo na lang ang ginawa ng babae at nakaismid pa nitong kinuha ang pera kay Mang Epi at bumalik sa tindahan. Sa tagpong ito ay hindi na bago sa eksena na malapit sa Quiapo Church. Uso ang nakawan sa lugar. Hold-upan o dili kaya ay mapagtripan sa lugar. Halo-halo ang mga uri ng tao. May banal-banalan o kaya naman ay mayaman o salat sa hirap na gumagala-gala sa kanilang lugar. Sa karinderya ni Mang Epi, makakakita ka ng halos mga mamamayan na nasa laylayan ng lipunan. Bihira ka makakakita rito ng customer na may pera. Pero ang isang bagay na totoo dito, come and go lang ang mga tao. Kuya naman, paano naman tayo mabibilhan dito sa karinderya? Pagmamakdol ng bunsong kapatid nito nang dumating galing palengke. Dinaig mo pang may bahay ampunan dito sa Pilipinas. Pagtaas pa ng tono niya, habang tinititigan ng mga uhuging bata ang kumakain ng sabay-sabay sa karinderya at ang mga taong pulubin na nadaan lang sa harap ng kanilang tindahan pero tuloy-tuloy na pumapasok sa karinderya para kumain. Kumain ka na ba? Pag-iiba pa nito ng topic habang nagpakita ng malawak na pagkangiti sa kapatid. Nalalong ikinainit pa ng ulo ng bunsong kapatid ni Mang Epi na nagdadabog na umakyat sa taas. Umiling-iling na lamang si Mang Epi at ipinagkibit balikat ang tinura na nakababatang kapatid. Sige lang. Marami pang kanin at sabaw at ulam dito. Tugon pa niya sa mga libreng kumakain sa tindahan niya na tila ba biglang nakaramdam ng pagkapahiya nang maringgan nila ang sinambit ng dalagang kapatid ni Mang Epi. Hayaan niyo na siya. Sabay tapik pa ng mga balikat ng mga bata at pulubi. Ganyan talaga yan kapag walang nanliligaw. Bulong pa niya sa mga ito at ikinatawa naman ng lahat. Mabait si Mang Epi. Sa ilang taon niya itong ginagawa. At sa edad na halos mga 55 na ngayon, ay tila masayahin naman ito at walang dinadamdam na kung ano. Mapagbigay ito sa kapwa at halos ayaw na niyang makakita pa ng mga nagugutom sa kalye. Payat ito na matangkad kung pag-usapan naman ang kanyang pisikal. Isa siya sa masarap magluto sa lugar na iyon. Laging sold out ang pagkain nila. Maliban na lang sa tutong, ay masarap at mabili ito. Madami ring libre nakakakain ito. Ngunit, isang umagang pagkagising ni Emma, ay laking gulat nito sa pagbabago sa karinderya nila. Naglabas si Mang Epi ng mga konting upuan at lamesa para sa mga batang lansangan at pulubi para sa harap ng karinderya nila. May nakapatong pang mga for reservation only na isinulat ang mga batang kalye at idinikit sa lamesa. Rinig na rinig din ni Emma ang pagpapaalala pa ni Mang Epi sa mga ito. Oh, basta maliwanag ha. Opo, sabay-sabay na pagsagot ng mga batang lansangan. Ano ang bawal?
Ulit pa ni Mang Epi. Bawal pong tambayan ng lamesa kung hindi po kakain. Sabay-sabay pang pagsasalita na para bang recitation sa klase. Malinis na dingting na ng mga bata na tila bagong ligo ang mga ito. Noong isang araw lang ay nakapag-usap na sila ng kuya niya, ngunit parang hindi pa rin ito naiintindihan ang pinupunto niya. Ayaw na niya sanang naandun ang mga iyon. Nakakatakot at hindi siya komportableng kasama ang mga iyon. Hindi niya na nga lang madiretsa ang kanyang kuya kasi nga naman ay siya pa rin ang may hawak ng negosyo. Naruroon lang siya para magpaalala. Ni hindi nga niya alam. Di nga ba niya maintindihan kung ano ang gusto niyang iparating o pinipilit na lang ang ipagpawalang bahala na lamang ang maang-maangan na kunwari hindi niya alam at naiintindihan. Matigas talaga ang ulo. Niisip niya. At muli ay nirecall niya ang tagpong nag-usap sila. Due date na ng kuryente. Papapaalala pa ng kapatid. Pwede naman tayong magkandila. Pagbibiro pa ni Mang Epi. Sabay gulo pa ng buhok sa bunsong kapatid. Masyado ka nag-worry, may bukas pa. Mababayaran din natin yan. Dasal lang. Isang pag-ikot lang ng kanyang mata ang muli niyang ipinakawalan. Gusto niya minsang paniwalaan ang laging sinasabi ng Ate Linda at ni Jomar tungkol kay kuya. Isigulaki daw ang kuya. At malamang, pareho lang din daw ang ending naming dalawang magkapatid. Ending daw na walang patutunguhan. Kuya, mas malaki sana ang kita natin kung iiwasan mo na masyadong pagpapakain sa mga pulubi at batang kalye. Pagbuntong hininga pa nito, bago pa muling nagsalita. Isa pa, kaya nabawasan tayo ng mga customers kasi takot sila dumikit at makahilobilo sa kanila, baka nanakawan pa sila ng mga yan. Kaya imbis na dito kumain madalas na lang silang umalis. Kung gusto mong tumulong, pwede naman. Pero wag naman yung oras sa karinderya pa sila kumain mismo. At biglang huminto sa pagkilos ang kuya niya nang marinig ang tumatakbo sa isip niya. Emma, at tumitig pa ito sa kanya. Hayaan mong ibalik ko sa mga tao ang swerteng meron tayo. Tingin mo ba makukuha kita sa ate mo kung wala kong perang maihaharap sa kanila? Hindi ka nila ipagkakatiwala sa akin. Ang lahat na meron ako ngayon ay dahil sa pagiging pulubi ko noong araw. Isang pag-ismid na lang ang ginawa ni Emma sa mga narinig mula sa kapatid. Hindi niya na nga ata ito maintindihan kailanman. At ngayon, mas nakakairitang nakita niyang kinakausap pa niya ang mga ito na tila hindi niya naiintindihan ang kagabing pinag-usapan nila. Ngunit wala na siyang magagawa pa rito. After all, si kuya naman niya ang may talagang nasusunod. Kuya! Pagtawag pa ni Emma sa kapatid. Isang napakagandang ngiti naman ang isinalubong ni Mang Epi na lumingon nito sa pagtawag. Ngunit tila nagbago ang ekspresyon nito unti-unti. Lumaki ang bilog ng mga mata at namutla bigla mang alabi. Nagdahan-dahan ang pagkilos at tila biglang nanghina ang pangangatawan nito at napahawak sa sikmura. Ang isang kamay at ang kabilang kamay naman ay dumulas ng tuluyan hanggang sa napasandal na ito sa kung saan. Sa hindi malamang dahilan, ay napatumba na ito na walang malay. Ilang segundo pa ay nagkagulo na ang mga tao at nag-alala silang lahat. Dali-dali na silang tumawag ng ambulansya. Problemado si Emma dahil sa emergency ang sitwasyon ni Mang Epi sa ospital. Walang kalaman-laman ang bank account ng kapatid niya. Pinilit niyang kumulekta sa ibang kapatid ngunit salat din ang mga ito. Nasaan nakita niya sa karinderya? Akala ko ba negosyante na siya? Hilit pa ng kanyang ate. Ate, may sakit na si kuya. Kailangan niya ng tulong pinansyal. Sagot pa niya. Wala kaming pera. Kung ako sa'yo, benta mo na lang karinderya pang salu sa kuya mo. Total, kanya naman yan, diba? Suwestyon pa na nakakatandang kapatid. Ano ka ba naman? Mahalaga kay kuya ang karinderya, ate.
Anong gagawin natin? Hinihintay na lang natin siyang mabulok sa ospital? Ganun ba? At napahagulgol na lamang si Emma sa sitwasyon ng kuya niya. Kailangan na kailangan niyang maoperahan gaya ng sinabi ng doktor. Meron daw bukol na nakita sa bituka niya na dapat bigyang pansin para alisin. Ilang araw na palang iniinda ng kuya niya ang sakit na iyon pero hindi niya pinapahalata na may dinadamdam ito. Kaya pala ilang araw na itong maagang nagpahinga at madalas sabihin ay pagod lamang siya. Ilang araw na rin nakasara ang negosyo dahil walang may kayang magluto para rito. Isa pa ay hindi niya makausap ng maayos ang kapatid tungkol rito. Ayaw niya ito ma-stress dahil may sakit nga ito. Kaya naman kahit ayaw niya ay nagdesisyon na siya na ibenta ang karinderya dahil kulang na kulang ang pera nila sa pambayad ng ospital. Nagpaskil na si Emma ng Thing Mazos Karinderya for sale. Please look for Emma Mazo. Nakarato lang naroon at nagpagpag ng kamay matapos masabit sa harapan ng store at bumaba mula sa pagkakatungtong sa upuan. Ate Emma, tawag pa na isang batang lansangan at nag-abot ito ng bote ng mineral na puno ng coins. Tinuruan kami ng Tito Epi na mag-ipon mula sa aming paglilinis dito. Napakamot pa ito ng ulo. Ito lang ang naipon ko pangdagdag kay Tito Epi sana. At para bang namamalikmata si Emma na nakita niya ang isang dumarating na bata sa lansangan at pulube na nag-abot sa kanya ng barya-baryang ipon nila o pinagbentahan sa kalakal. Hindi makapagsalita si Emma sa nakita niya. Hawak-hawak niya mga perang ibinibigay ng mga iyon. Alam niyang hindi sasapat ang halaga nito na inabot nila pero parang labis-labis pa na pagtanaw ng utang na loob ang ginawa nila. Parang tubig na sa dagat ang pag-agos sa mga luha ni Emma. Walang katapusan at hindi niya napigilan. Salamat po. Salamat. Paghikbi pa ni Emma sa nakita niyang patuloy na pagsuporta sa kuya niya. Madami ang nagbigay ng mga prutas at donasyon. Madami din ang kumonekta. Nag-viral din ang Thing Mazos Karinderya sa post na pinakita ng before and after ng lugar na may caption pang karinderya ng mga pulubi noon ay binibenta na ngayon. Kabi-kabilang simpatsya ang pinarating ng mga tao kay Mang Epi. Successful ang operasyon para kay Mang Epi. Natanggal ang bukol na humaharang at nagpapahirap sa kanyang katawan. Unti-unting idinilat ni Mang Epi ang kanyang mga mata pagkatapos ng operasyon. Nakita niya ang liwanag na loob ng kwarto. Ina-expect niya na sana sa ward siya at may mga katabing pasyente rin. Ginalugad ng mata niya ang kwarto unti-unti. Good morning, kuya. Welcome back. Masiglang pagbati ni Emma. Wala tayong pambayad dito. Mahinahon at mabagal pang pagsambit ni Mang Epi matapos makita ko nasaan siya. Oo nga, kuya. Mangilid-ngilid ang luha sa mga mata ni Emma sa pagsagot sa nakakatandang kapatid. May TV, madaming prutas sa lamesa, at may mga bulaklak at madaming pagkain. May ref na maliit. Tiningnan muli ni Mang Epi si Emma na may pagtatanong ang mga mata. Talaga, ba't mo ako dinala rito? Nangihinap ang boses nito. Hayaan mo na. Huwag mo problemahin yun. At muling nilibot ni Mang Epi ang kanyang mga mata. Malalim ang kanyang mga paghinga. Nag-aalala siya sa problemang baka hindi sila lalo makabayad. Ngunit sa kabila ng agam-agam na iyon, ay natuon ang pansin niya sa isang partikular na figura na nasa ibabaw ng ref. At itinuro na iyon at ipinaabot kay Emma. Isang eroplanong laruan. Isang lumang laruan. Ting-ting. Panigurado pa ni Mang Epi sa nakita. Hindi siya maaaring magkamali.
Mabilis ang tibok ng kanyang puso ng mga oras na iyon. Tila ba namamalikmata na yata siya. Ngunit kilalang kilala niya iyon. Ang laruang iyon na nag-iisang pinakamagandang laruang ibinili niya para sa pinakamahalagang batang nakilala niya. Uminit ang mata ni Epi nang palapit ng palapit ito sa kanyang paningin. Hindi siya maaaring magkamali. Ang eroplano ni Tingting. Nasambit pa niya nang hawakan ito ng tuluyan na tumulo ang luha niya. Umagos ito sa pag-asang muli niyang makikita ang taong nagbigay sa kanya ng pagbabago. Tila nakaramdaman siya ng ginhawa at dagli ang pagaling. Inilibot niya ang kanyang mga mata ngunit wala siyang nakitang ibang tao sa loob ng kwarto maliban sa kanya at si Emma. At tila nakaramdam ng lungkot matapos magbakasakali. Kuya, sabay abot ng isang note sa kanyang kapatid. Binasa niya ito. 23 years ago, you have saved me. Now, I will save you, Tay. See you soon. Tingting. P.S. Bring the most beautiful airplane toy that I've ever had. I love you, Tay Epi. Hindi na napigilan pa ni Mang Epi ang kanyang sarili. Tuloy-tuloy niyang niyakap ang eroplanong laruan na iyon. Ang dating anak-anakan niya ay naandito na. Kaya magpagaling ka na, kuya. Madami naghihintay sa'yo sa bahay. Dagdag pa ni Emma sa katuwa ang makitang ayos na ang kalagayan ng kuya niya. Gusto kong makita si Ting. Ang huli niyang hiling. Napakabilis ng recovery ni Mang Epi at daglian pa itong nakalabas ng ospital sa ilang araw nitong na-confine. Hindi pa siya makatayo kaya umuwi siya na naka-wheelchair. Malawak ang pagkakangiti nito nang makita niyang sinalubong pa siya ng mga batang dati ay pinakain lang niya sa kanyang karinderya. Bukas ang kanyang kainan at ang mga bata ang naging taga-silbi at tagapunas sa lamesa. Maayos ang mga pananamit nito at napakadaming kumain. Ang mga palaboy-laboy na mga pulubi ay nagtulong-tulong na magkumpuni ng mga sirang bangko at lamesa. Organisado ang lahat at punong-puno ang kainan. Ang sarap pagkain mo ngayon, panalo! Puri na may-ari ng butika sa kabila. Hindi makapagsalita si Mang Epi sa nakita. Bago mukha ng karinderya, iba-ibang mga mukha ng mga tao ang nakita niya. Kumuha ka ng tagaluto. Pagtataka pa ni Mang Epi. Hindi, wala namang makakatalo sa galing mo magluto eh. Depensa ni Emma. Sino nagluto? Ako. Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa likuran niya. Malaki ito at monotone. At mula sa likod ay bumulong ito sa kanya. Welcome back sa Ting Mazo Eatery, Tay. At matapos ay humarap na ito sa kanya. Lumaki ang mata ni Mang Epi at tila hindi makapaniwala. Nasa harap niya ngayon ang batang dati ay nilalaro-laro niya. Ang batang dinala lang niya sa fast food at sa Manila Zoo. Ang batang pinatulog niya lang sa kanyang dibdib. Ang laki mo na! Ang tangi niyang nasabi. At ang pogi! At tumawa pa ito. Nasa features pa rin niya ang itsura ng batang maliit na minsang naligaw sa buhay. Lumapit si Ting sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Tay, panimula nito. Simula sa araw na to, hindi na kita muling iiwan pa. Isang pangakong pinakamasarap sa pandinig ni Mang Epi. At doon ay niyakap niya ang anak-anakan. Sa pagkakataong ito, hindi niya na naramdaman ang mag-isa siya. Hinding-hindi na. Wala siyang sariling anak at asawa. Pero may mga binigyang buhay siya ng mga paslit. At ang mga ito
ay minsan din nawala ang pag-asa sa buhay. Nandiyan si Emma na hindi siya minsang iniwan at higit sa lahat, ang rason kung ano siya ngayon, ang pilotong si Ting. Minsan akala natin ay nawawalan tayo sa buhay. Pero ang totoo, madalas tayo ay dinadagdagan. Hindi maialis ang ngiti sa mga labi ni Epi. Sa araw na ito, kumpleto ang kanyang tinuturing na pamilya, ang buhay niya at ang mga taong patuloy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang paggawa ng kabutihan at pagtulong sa ating kapwa na walang iniintay na kapalit, ang minsan ang siya'y nagdadala sa atin ng tunay na kasiyahan. Maraming salamat po sa panunood. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Namutla ang matandang lalaki